Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay inaalala po natin ang araw ng kalayaan. As we celebrate Independence Day, let us thank the Lord for the gift of freedom. Hindi lamang po tayo malaya bilang isang bansa, malaya rin po tayo sa tiyak na kamatayan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong hapon, sa pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa series ng Book of Psalm, basahin po natin ang Psalm 34 verse 18. And it says, "The Lord is near to the brokenhearted, and He saves those whose spirits are crushed." Kailan po ninyo naranasang maging brokenhearted? Madalas, ang brokenhearted ay associated sa romantic failures. Pag po ang isang mag-boyfriend o magkasintahan ay nagkahiwalay, ang isang mag-asawa ay nagkahiwalay, both parties are broken-hearted. Wala pong may gusto ng broken relationship. Pero among all this, higit pong masakit, higit pong nakararanas ng brokenness, mas broken-hearted po ang ating mga anak. Pero hindi lamang po romantic failures ang broken-hearted. Kapag po ikaw ay isang negosyante at ikaw ay nalugi, kung ikaw ay isang empleyado at nawalan ka ng trabaho, you experience brokenness. Nadudurog yung puso mo. Bakit po? Pag po ikaw ay isang employer, masakit po sa'yo na makita na aalis yung mga tauhan mo. Because you care for them. Gayon din po kung ikaw ay empleyado at nawalan ka ng trabaho. Masakit po yon. Kasi po, mahal mo yung trabaho. In other words, we experience brokenness. We are broken-hearted kasi nagmamahal po tayo. Hindi lang tayo nagtatrabaho, mahal natin yung trabaho natin. Hindi lamang po tayo nagnenegosyo, mahal po natin yung ating source of income, mahal po natin yung ating mga trabahador, mahal po natin yung ating pinagkakakitaan. We are broken because of the love that we have for them. When we were betrayed, we are heartbroken because we care for these people. We believe in them in the first place. But the good news, the Bible says, the Lord is near to the brokenhearted. Hindi lamang alam niya ang ating pinagdaraanan. Siya mismo ay nakaranas maging brokenhearted. When He was on the cross, at nakita niya ang mga tao na kumukutya sa Kanya, mga nagsasabi ng mga masasamang salita. Mga kapatid, ito po yung mga tao na nakasama niya. Mga taong nakaranas ng kanyang mga himala. Mga taong pinakain niya sa mahimalang kaparaanan. Mga taong pinagaling niya. Mga taong inalisan niya ng masamang espiritu. Mga taong pinalakas niya ng loob. And yet, ito po yung mga tao na sumisigaw na siya ay ipako sa krus. Can you just imagine how Jesus felt at that time? He was really heartbroken at that moment. But He chose to continue. He chose to follow the will of the Father. When we are heartbroken, huwag po tayong gagawa ng mga bagay na lalong papadurog ng ating mga puso. Huwag po tayong pupunta sa mga lugar na pansamantalang papawi ng sakit ng ating puso. Isa lamang po ang pwede nating puntahan. And Jesus is telling us, "Come to me. Come to me," He says. "Come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest." Isa pong paanyaya mula sa Panginoong Hesus na sa panahon na kung saang ang puso mo'y durog, sa panahon na ikaw ay nagdurusa, sa panahon na ikaw ay niloko, sa panahon na ikaw ay iniwan, lumapit po tayo sa ating Panginoong Hesus. Come to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Pinili niya na maging heartbroken at magkapira-piraso ang kanyang katawan upang tayong lahat
ay mabuong muli. He saves those whose spirits are crushed. When we feel hopelessness, as if we have encountered our dead end, always remember the Lord promised us. Una, sabi niya sa atin, I will never leave you nor forsake you. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Lumayangoy ka man sa ilog, hindi ka malulunod. The Lord will preserve us, and not one of our bones will be broken. So cheer up, because a cheerful heart is good medicine, but crushed spirit dries up the bones. God will preserve us into a more meaningful days ahead. So just continue. Ito po ang ipinararating sa atin ng ating Panginoon. When we are heartbroken, the one who has the power to heal the brokenness of our heart is none other than our Lord Jesus Christ. So, inanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay dumako sa panalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na ipinakita mo sa amin ngayong hapon kung gaano ka mapagmahal sa amin. That you chose to be broken para po mabuo kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po kami nag-iisa. You are very near to us. Kami po na nagugulumihanan, kami po na nasusugatan. Hindi ka lamang po naririyan sa tabi namin. You are very close, you are very near to us. At hindi mo hahayaan ng bawat isa sa amin ay mawalay sa inyo. Marami pong pasalamat, Panginoon, sa ministry na ito ng Family Altar. It is our prayer, O Lord, na sa iyong kapangyarihan, sa pagbibigay po namin sa inyo ng kapurihan at pasasalamat, ay magpatuloy po ang ministeryong ito upang mas lalo ka po naming maramdaman, mas lalo ka po naming maitanghal, mas lalo ka po naming maipagmalaki. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.